So kanina sa rally mga ate at kuya, even si Willie Revillame, sinabi niya nga na tumanggi siya, 'di ba nung inalok ni PRRD na tumakbong senador. Kasi carry ni Willie eh. Kaya lang, alam niyo yun, honest lang naman si Willie sa sarili niya and hindi naman siya ganid sa kapangyarihan and yaman. Apakayaman ni Willie Revillame ha. Thank you so much po, Delby. Apakayaman ni Willie Revillame. I don't know, may swerte yata talaga yun sa sarili niya. Alam ko may swerte si Willie. May mga taong ganyan, di ba, mga maswerte. So mayaman yan, ang daing properties niyan, di ba, marami rin naipon yan being a host of, simula lang yata yan sa Magandang Tanghali Bayan, right? With Randy Santiago, who else? John Estrada, inabot ko yan, mga year 2002, 2001, mga ganon. So, yan, nakita ko sila in person actually. Pumunta pa ako nun sa ABS-CBN. And si Willie Revillame siguro may dalang swerte sa buhay. Masenso naman talagang bonggang-bongga. Kumbaga, parang hindi naman na niya kailangan ang posisyon sa gobyerno. 'Di ba? Para ano pa? Kaya, 'di ba, kung gusto mong kumamkam, eh, ano pa kakamkamin ni Willie, eh, humihiga na yata yan sa pera. Popular na rin naman. Kaya lang, nararamdaman siguro ni PRRD na mabuti ang kalooban ni Willie Revillame, 'di ba? And matulungin nga sa tao, pakipangita sa kanyang program na yan na wawawin and kung ano pa man. So na-appreciate ni PRD pero si Willie Revillame ang nag-turn down ng offer ni PRRD na ikakampanya si Willie Revillame kasi alam niya sa sarili niya hindi siya ready. Kaya lang sa mga nangyayari ngayon at pakinggan natin ang video ni PRRD maya-maya, parang napipilitan si Willie Revillame na mapipilitan na tumakbo kung ano man ang gusto ni PRRD takbuhan niya, malamang Senate yan. Malay nyo, mas mataas pa, di ba? Kasi ang dami nga ngayon nakaupo ng mga senador pero kinakaya-kaya ng lower house. Di ba? Bahag ang buntot ng mga senador. Well, may ilan-ilang pumapalag kay Tamba, pero di ba, walang may balls para bumangga kay Tamba. Si Senador Amy nga lang ang bumabangga kay Tamba. Narinig niyo ba si Robin? Na binabati ko si Donald Duck? Parang hindi, di ba? Parang lahat ng senador, parang tumutupi kay Diyos ko, mababang kapulungan yun. Senate is the upper chamber, upper house. Pero hindi paano kasi ang iniisip ng mga politiko, pinsan kasi yan ni Hello Kitty, kaya hindi sila pumapalag. Parang may basbas ba? Ay hindi si Hello Kitty ang may basbas doon kung binasbasan man. Malamang si Queen Butod yan. Anyway, sa speech kanina ni PRRD, alam niyo isiniwalat niya dito na ganid sa kapangyarihan si Madam. 'Di ba? And si Hello Kitty ay bangag. So napatunayan mga ate at kuya ang mga expose ni Miss Maharlika na jodiktiba talaga yan. Ngayon kinonfirm ni PRRD mga ate at kuya na hindi niya pinapangalanan dati eh. May presidentiable tayong nagkokokaina. Ang pinangalan ang batikos lang ni PRRD noon na pinangalanan niya si Hello Kitty ay he is weak and spoiled. Yun lang yun, di ba? Pero never niyang pinangalanan kung sino yung nagkokaina. This time, binanggit na talaga ng Pangulo ng dating Pangulo. Pakinggan muna natin ulit kahit maigsing excerpt lang ng speech ni PRRD and let's react to this, okay? At ano ang dapat nating gawin? Ngayon na binulgar na ng dating Pangulo, hindi naman nila pwedeng sabihin ng fake news to, nakakaloka ang mga pasabog ni PRRD. Nasa listahan daw ng PIDEA. Ha? Eto nga, sinulat na ng GMA, mabuti naman. May media na na naglalakas loob ngayon. Or maybe, wala silang choice. PRRD yan eh. Ano sabi dito? Bago natin panoorin yung video. Former President Rodrigo Duterte on Sunday or kanina blasted the People's Initiative to amend the Constitution. Yun ang unang banat ni PRRD. Accusing the Marcoses of trying to perpetuate themselves in power and calling President Ferdinand Bongbong Marcos bangag or magerd. Bangag, lango, hay. 'Di ba? Aroy, Ginoo ko. Ano kaya ang magiging imik ng mag-asawa dito? He also accused Marcos of being a drug addict, or magerd, and said what happened to his father, Ferdinand Sr., might
happened to him as well? Ano ba ang nangyari sa ama? Di ba't nasipa? Napatalsik? Pwedeng mangyari sa kanya. Ngayon, malamang ang mindset ng mag-asawa, kung ako tatanungin nyo, ay naku, hindi kami papayag. No, we will perpetuate our position in power. Tingi-tingi. Diba ganon? Kailangan magtagal kami dito, matutuloy ang PI na yan. Matutuloy ang chacha in favor of us. Hindi kami papayag na matulad sa simula na, mga ate at kuya. Let's listen to the president once again. Pumunta ako sa katitipan para i-administer ko yung oath niya, yung statement niya kung totoo o hindi. Pagkatapos noon, sabi ng mga sundalo, Piskal, papatayin namin itong dalawang pare. Father Tison Waray, pati si Father Ibasco of the Philippines nagpunta rito para lang makipag-duyog sa Bisaya. Sumama lang. Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang, ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Sinabi rin dito ni PRRD, mga ate at kuya, na alam to ng mga uniformed men natin, ng mga kasundaluhan. Alam nila na gumagamit ang presidente. So ano ang dapat nilang gawin? 'Di ba? Kasi mga ate at kuya, ang PSG, yung Philippines Presidential Security Group, yung bodyguard ng presidente, mga AFP yan, Armed Forces of the Philippines. Mga kasundaluhan natin yan. Hindi yan yung basta hinire na laang sa security agency, yung mga security guard, kung ano-ano man. Mga taga-AFP ang PSG. Na sabi nga ni Miss Marlica, may isang nagpakamatay dahil niyaw-yawan ni ahas. So, ano ang dapat gawin ng uniformed personnel? Nag-aalala rin yung presidente natin na kapag 'di ba, nag-kudeta or kung ano man, halimbawa, agawin na lang ng mga kasundaluhan or ng men in uniform ang power or mag-take over sila dahil ganyan nga ang presidente natin, mawawalan din ng pwesto si VP Sara. So, magiging divisive nga rin. So, ano ang dapat gawin ng ahas at ng pusa? Alam ang deadmahin nila to. Pwede kasuhan nila si PRRD. Sinungaling ka, ba't mo ako di ba? Defamation.
cyber libel, slander. Kasuhan nila, asan ang patunay mo na jodiktiba kami or ako? Sabi ni PRRD, nasa listahan ng PIDEA. Suffice to say, totoo yung mga expose ni Miss Maharlika. Oh, na si Senadora Amy ay nakiusap kay PRRD na mayor pa nga lang daw siya. Nakita na niya sa listahan, kasama sa listahan ng PIDEA. Iba pa yung drug, 'di ba, yung drug list or whatever, anong list nga yun? Narco list nang siya ay presidente na. Sabi niya, mayor pa lang siya eh. Nandun ang pangalan ni Hello Kitty. At malamang, nung nagkaroon na ng drug war si PRRD, nasa narco list yan. Ang nakaupo ngayong leader. At nakiusap daw si Senadora Amy na huwag na alisin ang pangalan niyan. Ngayon, eto, di ko alam kung saan to galing, mga ate at kuya. Direk Daria posted this quote, I think message to ni PRRD. Parang kinakausap ni PRRD si Senadora Amy. Bakit pumapayag kang ganyanin ka ng asawa ng kapatid mo? Utang nila sa'yo lahat ito. Ikaw lang ang nagligtas sa kanya sa narco list, na awa lang ako sa'yo. End quote. Oh. So, totoo no, utang na loob to ni Hello Kitty sa ate niya. Nakiusap ang ate niya na alisin sa narco list ang yawa na yan. Inalis naman ni PRRD dahil sa paninikluhod ni Senadora Amy. And then eventually, namayagpag si Hello Kitty. So yung kanyang picture na siya yung nagka-COVID na payat-payat niya, hindi COVID yun, hindi ganun ang epekto ng COVID. Malamang talagang pinipig crunch yun. Kailangan lang niyang mag-recover at tamang-tama may pandemic, yun na lang yung kinatuwiran. Kasi balak naman niyang tumakbo talaga sa 2022. Right? 2020 at 2021 yung kahigpitan ng pandemic eh. 2022 nag-ease na, di ba? Tinigil na yung quarantine. 2022 din yung elections. So napaghandaan niya, kailangan niyang makarecover at tumaba. Although paminsan-minsan talagang meron pa rin siyang mga anong tawag nga sa ganyan? Bruxism. 'Di ba, nag-grind siya ng ngipin niya, tapos may mga mannerism siyang ganyan. So signs na gumagamit. And ngayon binulgar ng presidente. Nakiusap lang ang ate mo sa, 'di ba? Nasa listahan ka ng PIDEA. Ano ang dapat gawin ng mga Pilipino? At ano ang dapat gawin ng mga politikong mga nagyayabang na sila'y para sa bayan? At ano ang dapat gawin ng men in uniform na under kay Hello Kitty? Matatakot na lang ba sila sa palda ni Ahas? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.